Mga ka-health nations, mayroon ba kayong acid reflux? Mga sintomas nito, o dili na may gusto niyong makaiwas dito? Sa video presentations na ito ay atin pong elalahad ang mga tips o paraan, mga pagkain at inuming dapat iwasan, at mga pagkain namang mainam kainin ng mga may problema na sa acid reflux. Kaya't samahan niyo po akong alamin ang mga ito, pagkalipas lamang ng isang mensaheng ito. Mga ka-health nations, inaanyayahan ko po kayong i-like, at i-share ang video sa iba, at i-subscribe ang aking channel, at huwag ding kalimutang i-hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po. Mapagpalang panunood po sa inyo mga ka-health nation, atin pong unang dadakuhan ang mga tips o paraan, na dapat gawin at hindi dapat gawin, upang makaiwas sa acid reflux. Ang una, kumain ng mas madalas sa paraang paunti-unti lamang sa buong araw. Ang pagkakaroon ng disiplina sa pagkain, ng mas madalas sa paraang paunti-unti lamang sa buong mealtime, ay makakatulong sa pag-aayos ng acid reflux, dahil nakakatulong ito sa pagbawas ng presyon sa iyong tiyan. Kapag kumakain ka ng paunti-unti lamang na mga pagkain, mas kaunti ang produksyon ng asido sa iyong tiyan, na maaaring makatulong sa pag-iwas sa reflux. Pangalawa, nguyain ng maayos ang iyong pagkain. Ang masusing pagnguya ng iyong pagkain, ay makakatulong sa pagsisimula ng proseso ng pagtunaw, bago ito mapunta sa iyong tiyan. Sa pamamagitan ng maayos na pagnguya, nadudurog ang pagkain sa maliliit na piraso, na nagiging mas madali para sa iyong tiyan na asimilahin o tunawin ito. Ito ay nakakatulong sa pag-iwas sa labis na pagtaas ng asido, at sa pag-urong nito pabalik sa esophagus o lalamunan. Ikatlo, iwasan ang mga pagkain na maaaring mag-trigger ng acid reflux. Ang ilang pagkain at inumin, tulad ng matatamis, maaanghang, at mga mamantikang pagkain, ay kilala na maaaring mag-trigger ng acid reflux. Ang pag-iwas sa mga ito ay makakatulong sa pagkontrol ng acid production, at pagbabawas ng panganib ng reflux. Ikaapat, huwag kumain ng direkta bago matulog. Ang pagkain bago matulog ay maaaring magresulta sa pagtaas ng acid reflux, dahil ang pagkakaroon ng gravitational pull habang natutulog, ay maaaring magdulot ng mas mataas na posibilidad ng pag-urong ng acid, mula sa tiyan pabalik sa esophagus. Sa pamamagitan ng pagtakda ng sapat na oras bago matulog, pagkatapos kumain, mabibigyan ng sapat na panahon ang tiyan sa pagtunaw ng pagkain. Ikalima, manatiling nakaupo, o nakatayo ng tuwid pagkatapos kumain. Ang pag-upo o pagtayo pagkatapos kumain, ay makakatulong sa pagpigil ng acid reflux. Ito ay dahil ang pagpapanatiling nakaupo, o nakatayo sa tuwid na posisyon, ay nagpapababa sa panganib ng pagtaas ng acid mula sa tiyan, at pagbalik nito sa esophagus. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na maiwasan ang epekto ng gravitational pull na maaaring magambala ang normal na daloy ng digestive process. Ika-6, itaas ang ulunan ng iyong kama. Ang pagtaas ng ulunan ng kama, ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng acid reflux, sa panahon ng pagtulog. Ito ay nagbibigay ng gravitational force, na nagpapababa sa panganib ng pag-urong ng acid, mula sa tiyan patungo sa esophagus habang natutulog. Sa pamamagitan ng simpleng pagtaas ng ulunan o unan, maaari itong maging epektibong paraan, na makaiwas sa panganib na magkaroon ng acid reflux. Ika-7, magsuot ng maluluwag na damit. Ang pagsusuot ng maluwag na damit ay makakatulong sa pagpapababa ng presyon sa tiyan, na maaaring magkaroon ng epekto sa acid reflux. Ang masikip na damit ay maaaring magdulot ng pressure sa abdominal area, na maaaring magresulta sa pag-angat ng acid sa esophagus. Ang maluwag na damit ay nagbibigay ng mas maraming puwang para sa tiyan, at nagbibigay ng komportableng pakiramdam sa oras ng pagkain at pagtunaw. Ika-8, pamahalaan ang stress. Ang stress ay maaaring maging isang trigger para sa acid reflux. Kapag ikaw ay nag-aalala, nababalisa o stressed, maaaring mas maging mataas ang produksyon ng asido sa iyong tiyan. Ang mga pamamaraan ng pagsasanay sa pag-iwas ng stress,
tulad ng meditasyon o yoga, ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng stress, at sa gayon, maaaring makatulong sa pagkontrol ng acid reflux. Pangsyam, itigil ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng pagtaas ng acid production sa tiyan, at maaaring makakasama sa sphincter function ng esophagus. Sa paghinto sa paninigarilyo, mabawasan nito ang panganib ng acid reflux, at makakatulong sa pangkalahatang kalusugan ng gastrointestinal system. At ang pangsampu, panatilihing maayos ang timbang. Ang pag-maintain ng tamang timbang, ay makakatulong sa pag-iwas sa acid reflux. Ang sobra-sobrang timbang ay maaaring magdulot ng pressure sa tiyan, na maaaring magresulta sa pagtaas ng acid reflux. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malusog at nasa tamang timbang, maaari mong mapanatili ang normal na function ng digestive system, at mababawasan ang panganib ng acid reflux. Mga ka-health nations, ang mga sumusunod naman po, ay ang mga pagkaing dapat iwasang kainin ng mga mayroon na, at ng mga nais umiwas na magkaroon ng acid reflux. Una, maanghang na pagkain. Ang mga maaanghang na pagkain ay maaaring magdulot ng pagtaas ng acid sa sikmura, na maaaring magresulta na mairita ang esophagus o lalamunan. Ito ay maaaring mapahaba ang oras na ma-relax ang lower esophageal sphincter, na nagbubukas at nagsasara upang mapanatili ang asido ng tiyan sa loob ng sikmura. Pangalawa, acidic na mga pagkain. Ang mga acidic na pagkain, tulad ng citrus fruits na orange at lemon, kamatis, at iba pang acidic na pagkain, ay maaaring magdulot ng pagkairita ng esophagus. Ang mataas na antas ng acidity ng mga pagkain na ito, ay maaaring magresulta sa paminsang pagduduwal ng asido, mula sa sikmura paitaas sa esophagus. Pangatlo, matatabang pagkain. Ang mga pagkain na mataas sa masasamang taba, ay maaaring magpabagal sa paglilinis ng sikmura, na nagreresulta sa mas matagal na pananatili ng pagkain sa loob ng tiyan. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magbigay daan sa reflux ng asido, paitaas sa esophagus. Pang-apat, prinitong pagkain. Ang pagkain ng mga prinito, lalo na ang may mga masasamang taba, ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng pressure sa lower esophageal sphincter. Ito ay maaaring magresulta sa mas madaling pag-angat ng asido mula sa sikmura pataas sa esophagus. Panglima, tsokolate. Ang tsokolate ay naglalaman ng caffeine at theobromine, na maaaring magpalabas ng asido sa sikmura. Gayun din, ang tsokolate ay maaaring mag-relax ng lower esophageal sphincter, na maaaring magdulot ng pag-angat ng asido paitaas sa esophagus. Pang-anim, peppermint. Ang peppermint ay maaaring mag-relax ng lower esophageal sphincter, na nagiging dahilan para sa reflux ng asido paitaas sa esophagus. Ang pagkakaroon ng peppermint sa inyong diet ay maaaring magdulot ng pagtaas ng asido ng tiyan, na maaaring magresulta ng masamang epekto sa mga taong may acid reflux. Pang-pito, alak. Ang alcohol ay maaaring mag-relax ng lower esophageal sphincter, na nagbibigay daan para sa asido ng tiyan na umakyat paitaas sa esophagus. Bukod dito, ang ilang uri ng alak, tulad ng red wine, ay may mataas na asidong maaaring mag-ambag sa problema ng acid reflux. Pangwalo, carbonated beverages. Ang mga inuming may carbonation, tulad ng soda, ay naglalaman ng carbon dioxide, na maaaring magresulta sa pagtaas ng presyon sa tiyan. Ito ay maaaring magdulot ng pagbukas ng lower esophageal sphincter, na nagiging dahilan ng acid reflux. At ang pangsyam, kape. Ang kape ay naglalaman ng caffeine, na maaaring mag-relax ng lower esophageal sphincter, at mag-stimulate ng produksyon ng asido sa sikmura. Ito ay maaaring magresulta sa pag-angat ng asido paitaas sa esophagus, na maaaring maging sanhi ng acid reflux. At ang panghuli, narito naman po ang mga sumusunod na mga pagkaing mainam kainin, o inumin ng mga taong nakakaranas ng acid reflux. Number 1, aloe vera.
Ang aloe vera ay kilala sa kanyang mga katangiang panggamot, kasama na ang kakayahan nito na magbigay ginhawa sa mga taong may acid reflux. Ang aloe vera ay may natural na sangkap, na nagpapabawas ng pamamaga at irritation sa esophagus. Ito rin ay may kakayahan na mag-regulate ng acid sa tiyan, na makakatulong sa pagkontrol ng mga sintomas ng acid reflux. Number 2, luya. Ang luya o ginger ay kilala sa kanyang anti-inflammatory na mga katangian, na nagbibigay tulong sa pagsasaayos ng digestive system. Ang luya ay may kakayahan na magbawas ng pamamaga, at mag-relax sa mga muscles ng esophagus, na makakatulong sa pagpigil ng acid reflux. Bukod dito, ito rin ay maaaring magbigay ginhawa sa pagduduwal, at sa hindi maayos na pakiramdam ng tiyan. Number 3, licorice root. Ang licorice root ay mayroong mga sangkap, na nagbibigay ng proteksyon sa lining ng esophagus laban sa acid. Ito ay kilala rin sa kakayahan nitong mag-regulate ng production ng stomach acid, at maaring magbigay ginhawa sa mga taong may acid reflux. Maari itong mabili sa ilalim ng patnubay ng doktor dahil sa posibleng epekto nito sa blood pressure. Number 4, chamomile tea. Ang tsaa ng chamomile ay kilala sa kanyang anti-inflammatory, at muscle relaxant na mga katangian. Ito ay maaaring makatulong sa pag-relax ng mga muscles sa digestive tract, kabilang na ang esophagus, na maaaring makatulong sa pagkontrol ng acid reflux. Ang chamomile tea ay maaari ring magbigay ng ginhawa sa tiyan at sa paminsang pagduduwal. Number 5, mansanas. Ang mga mansanas ay mayaman sa dietary fiber, na nagbibigay ng tulong sa pag-regulate ng digestion, at sa pagsasaayos ng acid sa tiyan. Ang mga mansanas ay karaniwang itinuturing na mabuti, para sa mga taong may acid reflux, dahil sa kakayahan nito na mag-absorb ng excess na stomach acid. Ang pectin, isang uri ng fiber na matatagpuan sa mansanas, ay nagbibigay ng proteksyon sa esophagus laban sa irritation. Number 6, peras. Ang mga peras o pears, ay mabuti para sa mga taong may acid reflux, dahil mataas ang nilalamang fiber nito tulad ng mansanas. Ang fiber ay nakakatulong sa pag-ayos ng digestion, at sa pagsasaayos ng acid sa tiyan. Gayun din, ang mga peras ay may malambot na texture na maaaring magbigay ginhawa sa lalamunan. Number 7, madadahong berdeng gulay. Ang mga gulay na may madahong berde tulad ng malunggay, kale, spinach, at broccoli ay mayaman sa fiber at mga bitamina at mineral, na makakatulong sa pangkalahatang kalusugan ng digestive system. Ang mga ito ay mababa ang asidong nakakairita sa tiyan, at maaaring magbigay ng ginhawa sa mga taong may acid reflux. Subalit, maaring ito ay hindi angkop para sa lahat, at maaaring kailanganin ang personal na pagsusuri, upang matukoy kung paano ito kaepektibo sa bawat tao. Number 8, saging. Ang saging ay isang mainam na pagkain para sa mga taong may acid reflux, dahil ito ay mababa sa asidong maaaring makairita sa esophagus. Ang saging ay may malambot na texture, at naglalaman ng natural na antacid, na maaaring makatulong sa pagsasaayos at sa pagpapababa ng asido sa tiyan. Number 9, melons. Ang mga melon tulad ng watermelon at cantaloupe, ay karaniwang mabuti para sa mga taong may acid reflux. Ang mga ito ay mayaman sa tubig, mababa sa asidong nakakairita, at nagbibigay ng natural na nagpapalamig sa tiyan. Ang melon ay maaaring maging isang magandang alternatibo, para sa ibang prutas na may mataas na asidong taglay. Number 10, whole grains. Ang mga whole grains ay mayaman sa fiber, at may kakayahan na mapabuti ang digestive health. Ang brown rice, quinoa, at oats ay maaaring makatulong sa pagsaayos ng acid sa tiyan, at sa pag-regulate ng digestion. Ang mga ito rin ay naglalaman ng mga bitamina at mineral, na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Number 11, lean protein. Ang pagkakaroon ng mga pagkain na mayaman sa protina tulad ng lean meats, isda, at manok ay maaaring makatulong sa pagbuo ng kalamnan, at sa pagpapalakas ng immune system.
Ang mga ito ay karaniwang mababa sa taba, na maaaring makatulong sa pagsasaayos ng digestive process. Subalit ang tamang pagluluto, halimbawa, ang pagluluto ng hindi sobrang maanghang ay mahalaga upang maiwasan ang pagdami ng asido sa tiyan. Number 12, Low-Fat Dairy Products. Ang mga produktong gatas na mababa sa taba tulad ng yogurt, gatas, at keso ay magandang pinagmumulan ng protina at calcium. Ang protina ay mahalaga sa pagpapalakas ng kalamnan, habang ang calcium naman ay importante para sa kalusugan ng buto. Subalit, maaaring hindi angkop ang mga dairy products para sa lahat, lalo na sa mga taong may lactose intolerance, kaya't mahalaga ang pagmamasid at pagsusuri. Number 13, Healthy Fats. Ang mga healthy fats, tulad ng olive oil, avocado, at nuts ay naglalaman ng monounsaturated fats, at polyunsaturated fats na makakatulong sa pagsasaayos ng acid sa tiyan. Ang mga ito ay nagbibigay ng sustansyang mahalaga sa katawan, at maaaring maging bahagi ng isang balanseng dieta. Subalit, dapat tandaan na ang healthy fats ay mataas din sa caloric content, kaya't dapat itong kinakain ng moderation lamang. At ang panghuli, tubig. Ang tubig ay isang pangunahing bahagi ng ating pang-araw-araw na dieta, at mahalaga sa pangkalahatang kalusugan. Ang tamang pag-inom ng tubig ay makakatulong sa pag-ayos ng digestive process, at sa paglabas ng asido sa tiyan. Ito rin ay naglalabas ng mga toxins sa katawan at nagbibigay ng hydration, na kritikal sa pangkalahatang maayos na kalusugan. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga, lalo na para sa mga may acid reflux, upang maiwasan ang dehydration at pagtaas ng asido sa tiyan. Mahalagang tandaan na ang bawat isa ay iba-iba, at ang isang bagay na epektibo para sa isang tao ay maaaring hindi epektibo para sa iba. Mahalaga ang pagsusuri at paghahanap ng paraan na pinakamabuti para sa iyo. Importante rin na makipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay may matindi, o patuloy na mga sintomas ng acid reflux, dahil maaaring mayroong underlying na kondisyon sa kalusugan na kailangang gamutin. Maraming salamat po sa panunood mga ka-Health Nations. Kung nagustuhan niyo po ang video, ay iniimbitahan ko po kayong i-like ito, at mag-subscribe sa aking channel, at huwag kalimutang pindutin ang all bell button icon para maging updated po kayo sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po. To God all be the glory and stay healthy. Mga ka-Health Nations, inaanyayahan ko po kayong i-like, at i-share ang video sa iba, at i-subscribe ang aking channel, at huwag ding kalimutang i-hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload.